Sino ang nagbigay ng cocaine kay Paulo Tantoco? At sino-sino ang mga kasama niya na bumabatak sa kwarto? Yan daw ang mga katanungan na dapat sagutin, mga kababayan. At hindi daw nila masasabi, mga kababayan, na private matter iyan dahil ang event na pinuntahan ni Paulo Tantoco ay ginastusan ng taong bayan. Isa itong event na pinangunahan ng ating First Lady na si Liza Admiral Marcos, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Briefly po, nagsalita po ang pamilya ni Paulo Tantoco at humihingi sila. Hindi official na mga kababayan ng statement, kundi kinoment lang sa social media, mga kababayan. Oh, sa post ng bilyonaryo na may mga emoji pa. Emoji. At sa tingin ng marami, ito ay kaduda-duda Ng privacy dahil ang pagkamatay daw ng kanilang anak ay isang pribadong bagay. Well, muli po, kami po ay nakikiramay sa pamilya. Lahat po tayo ay namatayan na. Alam natin na napakalungkot yan. Alam natin ang pagluluksa na pinagdadaraanan ng mga namatayan ng mahal sa buhay. So, my condolences to the Tantoco family. Pero hindi po ako naniniwala na pribadong bagay ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Oh, see, mga kababayan, hindi ito pribadong bagay. Unang-una, siya po ay nasa Estados Unidos kasama ng kanyang asawa na naglilingkod sa Malacanang Palace. Siya ang +1, mga kababayan. Siya pala po ay undersecretary ng Office of the Social Secretary. At naroon ang kanyang asawa on official mission kung saan kasama si Paulo Tantoco. Kaya po maski kayang-kaya naman bayaran ng mga Tantoco yung gastos papunta ng Amerika, maski pa sila ay naka-stay sa Beverly Hills Hilton, ang katotohanan po, ginamit ang pera ng taong bayan para dyan sa biyaheng yan. Oh. Kaya sila nandun, mga kababayan, dahil sa event ng gobyerno. Na unang-una, mga kababayan, talaga bang necessary, ha? Na magpunta kayo dyan sa USA para sa MMFF? Mga artista, ginastusan ng gobyerno? Sa likod ng kahirapan na nararanasan sa ating bansa, nagpunta kayo dyan, gastos ng taong bayan, para mag-party-party. At eto, hindi nila matatanggi, mga kababayan. May namatay na kasamahan nila dahil sa cocaine. At ang biyahe nga po ay may kinalaman doon sa Manila International Film Festival kung saan marami rin mga artista ang naging kabahagi ng opisyal na delegasyon. Grabe, no? So, gastos lahat yun ng gobyerno. So unang-una po, siya po ay kabahagi na isang delegasyon sa isang event na naging opisyal dahil ito po ay isang proyekto ng First Lady. Proyekto ng First Lady na walang mandato in Yung the first Manila place. International Film Festival dyan sa Los Angeles. At dahil nga ito ay kabahagi ng isang programa ng Office of the Vice President ng Office Nadamay patuloy ang Office of the Vice of the President. First Lady, hindi Vice President. Kanina kasi Vice President pinag-usapan natin. Marino Office po of the ginastos ang Meron palang Office of the First Lady? Anong tawag dyan? Office si Jabba the Hutt? pondo ng Kabanang Bayan. At kapag meron pong nangyaring aberya sa isang official function na pinaggastusan ng Kabanang Bayan, yan po ay isang public matter. May Yes. karapatan talaga That ang taong is bayan a na public malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Kung ako naman, bilang isang magulang, talagang nagmamahal sa aking anak, ang tatanungin ko, sino ang nagbigay ng cocaine sa kanyang anak? Oh, yan talaga ang number one question, mga kababayan. Sino ang nagbigay ng cocaine sa kanyang anak? At, isa pa, kung pagbabasehan natin, ha, yung dokumento ni Dean Chase na kanyang sinabi, mga kababayan, nakasaad doon, mga kababayan, na hours before the death of Paulo Tantoco, nagkitaan na siya, mga kababayan, ng mga simptomas. Pero, subalit natapwat, mayroong humarang, mga kababayan, na huwag i-report. Dahil ang sabi, lilipas lang din yan. Hinayaan lang, mga kababayan, hanggang mamatay dahil akala nila lilipas lang, pero medical emergency na, mga kababayan. Yan ang issue dyan. Hindi sana mamamatay si Paulo Tantoco kung hindi humarang yung taong iyon, mga kababayan. Hindi na kasi may tatanggi na cocaine effects ang kanyang pagkamatay. Tama naman Cocaine sila, wala effects. daw word na overdose. So cocaine effect. Sino ang nagbigay ng cocaine sa kanilang anak? Sino ang nagbigay ng cocaine? Sino ang nagsabing, you want some? Pangalawa, sino makakasama niya dun sa kwarto? Kasi nakasaad dun sa police report
na merong mga Sino? plastic. Alam ni VP Sara Duterte yan, mga kababayan. Kung sino ang kasama niya sa kwarto. Dahil ang source si VP Inday sabi sa kanyang speech ay ang source niya mismo ay nandoon sa pinangyarihan ng insidente. May linalamang pinaghihinalaang Hinalaang cocaine na sa cocaine. ngayon by now should be confirmed at meron pang mga dollar bills na merong dust ng cocaine o Yun na yan? pinaghihinalaang cocaine na I'm sure confirmed na ngayon na cocaine yan. O, sino-sino ang mga kasama niya? Dahil importanteng malaman bilang a matter of public interest kung sino talaga mga kasama niya na nagko-cocaine doon. Dahil ito nga isang official Party. trip using public funds. Bakit gumagawa ng mga illegal na bagay? Kaya nga, bakit gumagawa ng mga illegal na bagay? Official trip, ha? Although, hindi siya, mga kababayan, opisyalis ng gobyerno, pero ang kanyang asawa, sinama siya. Bang kasapi sa isang official mission ng isang official function ng First Lady ng Pilipinas. First lady na naman. Sa lahat ng kabalastugang nangyayari sa ating bayan, laging sumasabit ang pangalan ni Admiral, mga kababayan. At siyempre, bakit hindi nabigyan ng assistance ang kanilang anak? Gayong po pwede naman talagang maiwasan ang pagkamatay kung epekto lang ng overdose yan. Sabi, hayaan nyo na yan. Lilipas din yan. Normal lang yung epekto ng cocaine. Ibig sabihin, mga kababayan, alam niya na nagko-cocaine. Bakit niya alam? Baka kasama yun, mga kababayan, yun nasabi na bumabatak ng polvoron. Meron ba talagang nagsabi na wag na tayong tumawag ng tulong dahil sa iskandalo na po pwedeng mangyari? Sabi ni Dean Chase, meron. Abogado si Dean Chase, mga Pag kababayan. nalaman na may isang mataas at influential na taong gobyerno ang kasama na gumamit din ng pinagbabawal na droga. Aroy. Paumanhin po sa mga tantokos, alam ko kayo'y nagluluksa, pero ito pong mga question nito, may karapatan ng taong bayan sa kasagutan. Yun lang po. Otherwise, respetuhin po namin ang inyong pagluluksa. Negosyante ang mga iyon, mga kababayan. Delikado, mayroon silang korporasyon na pinaprotektahan. Kung kakalabanin nila ang mga Marcos, mga kababayan, malay mo, ipapa-audit sila, mga kababayan. Disgrasya ang ari-arian nila at negosyo. Dahil ito, mga korporasyon, mga kababayan, mayroon yan talaga mga tinatagong mga kalansay. Yan ang alas, mga kababayan, ng gobyerno dito sa mga korporasyon kapag hindi sila makikipag-cooperate sa kanilang laro. Pero pera po ng kabanang bayan ang pinag-uusapan dito. At ang question po na nasa isipan ng marami, ang kabiyak ba mismo ng presidente ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Ang isa pang tanong na dapat Tanungin mo si Kati Binag. sagutin ng pamilya at ang sa tingin ko naman gusto rin nila ng kasagutan, may kinalaban ba yung First Lady natin doon sa utos na wag na munang humingi ng tulong para wag magka-skandalo? Dahil kung yan po talaga ay may katotohanan, talagang sa Batas Pilipinas at Batas Amerika, yan po ay isang Mayroong pananagutan dyan, mga kababayan. Indirect manslaughter. reckless imprudence. Sa Pilipinas po yan. Yung hindi mo pagtulong sa person na mayroong medical emergency. Samantalang sa Amerika, it is reckless endangerment. No? Sa tingin ko. Reckless Pero in endangerment. any case, ang pinaka-importanting issue rito, merong bang opisyal ng gobyerno na gumamit ng pinagbabawal na gamot? Hair follicle drug test na lahat, mga kababayan, yung nandun. Bakit? Madali Dahil lang yan naman. po ay labag sa Batas Pilipinas, labag sa Batas Amerika. At wala naman pong kahit sino sa kanila ang po pwedeng mag-invoke ng sovereign immunity. Correct? Dahil ang First Lady po, walang sovereign immunity unless kasama siya ng presidente on an official trip. Kaya nga lang, mga kababayan, official trip. Baka sabihin nila, official trip ito. Utos ito ng presidente. Baka ginamit ang pangalan, mga kababayan, ng Agva. Doon po pwede siya makinabang sa immunity from suit, gaya ng sovereign head. At ang malaking katanungan, mga kababayan, bakit hindi siya humarap kay Trump? Kating-kati pa naman si Admiral, mga kababayan, ng mga ganyang bagay na harapan tayo ng mga world leaders. Asawa ako ng presidente ng Pilipinas. Bakit hindi ka pumunta sa Amerika, Admiral, at harapin si Trump? Pero hindi naman po ganyan ang pangyayari. So kinakailangan magkaroon po tayo ng kasagutan dun sa aking mga katanungan. Diba po? Sagot lang Pasensya naman na po. ang kailangan. Talaga lang pong importante na wag tayong tumigil magtanong ng mga question na may kinalaman po sa tamang pamumuno
At siyempre po, basic sa tamang pamumuno na mga nagpapatupad ng batas gaya ng presidente at ang mga malalapit na personalidad sa kanya gaya ng kanyang asawa ay sila ay tunay na sumusunod sa batas at hindi po sila ang lumalabag sa batas. Pasensya na po. Pero I beg to disagree. Hindi po pribado ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. Agree. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.